Napakainit ng video na ito na kung saan ay mga vlogger na nag-ipon-ipon sa harap ng Korte Suprema para idulog ang kanilang mga hinaing hinggil sa mga ginagawa ng mga politiko na ito na kanilang pinagmumura dito sa video na ito. Base nga dito sa caption na nabasa natin ay mahigit 40 DDS vloggers na isahan ng TRICOM sumugod sa Korte Suprema. Nais kong iparinig sa inyo ang mga kanilang mga pagmumura rito at talagang nagagalaiti sa galit dahil nga sa ginagawa ng mga politiko na ito sa ating bansa. Talagang ang nais lamang nila ay iparating ang kanilang mga boses na parang sa ngayon ay sinisikil na nga ng mga politiko na ito na kamakailan ay nagkaroon ng mga argumento o hearing na mukhang ipapatawag ang mga vlogger na gumagawa ng fake news, pero iyon ay parang dahilan lamang para panagutin ang mga taong kumakalaban sa kanila. Parang Pilipino! Yes! Mga pising niya! Yes! Mga pagkamot talagang grabing murahan dito. Eleksyon na naman! Pira ninyo pamili ng boto ng bayan! Naghirap na yung bayan! Mga putang lahat araw-araw tayong nirarip. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga nilang lahat. Napakatinding po. Puro mura ito oh. Los nila. He is in fact the president. Tandaan niyo po, ang taong may pinaglalaban para sa bayan, kahit sa inyo, hindi kami matatakot. Pinoproteksyonan natin dito ngayon ang freedom of speech. Dahil ang freedom of speech po, yan po ang thermometer ng demokrasya. Walang natatakot. Yun ang isang napakinggan ko rin nung nakaraan na may video nga tungkol dyan sa freedom of speech na parang gusto nang patayin o ipawalang itong saysay itong freedom of speech na to bilang demokrasyang bansa itong mga ginagawa ng mga social media influencer na ito. Talagang parang sinisikil itong mga social media influencer. Sasalita kami para sa Pilipino. Napanood namin ang parts ng hearing ngayong umaga at nakakatakot yung pagka-arrogante ng mga kongresistang ito. Ma'am Joey, ano po masasabi mo doon sa sinabi ni Abante sa Badtumpungan? Kanina. Pinag-isipan namin itong action na to. Hindi to random. Alam nyo, kaming mga political content creator na aligned sa politics ni PRR, we are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo. Pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin yung uri ng politika na gusto ninyong manaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalas-bukas yung mga Pilipino. Ayaw namin na tinatapakan yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. We are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi ako pupunta doon sa lugar niya, kung saan papalasupasin niya ako. Bakit? Na hindi ako makakasagot? And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no. Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo na kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Pera binigay ninyo sa sarili ninyo. 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. And so, I implore lahat ng mga Pilipino, let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Representatives, this 19th Congress, how abusive they are. Every single Filipino should know na pinapalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga puta! Ako si Mabilis, vlogger ng Cebu. Maliit lang ako na vlogger. Bakit nandito ako? Dahil gusto nilang patahimikin ang boses ng maliliit na vlogger, ang boses ng bayan. Bakit kami tinatarget? Ang daming magnanakaw, ang daming mga adik, mga krimen. Bakit ang tao nagsasalita na ayaw ng korupsyon? Ang HOR natin ngayon, hindi na yan legislative body na purpose ng mga tao na gumawa ng batas. DRO
sa loob ng HOR. So, nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno wala ng demokrasya. Ang ating karapatang magsalita, yun na ang last line of defense. Ang 40 na target nila is not the 40. That is to intimidate every Filipino na nagagalit. I am not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Mga pising pagkamog-kamog. Abot na po, eleksyon na naman. Pira ninyo, pamili ng boto ng bayan. Naghirap na yung bayan. Walang niya kayo, mga boto. Talaga galit na galit to mga vlog. Nyo! Ikaw lang, alam nyo, andito ako dahil nagkaisa yung mga vlogger. Pero handa akong makulong. Kung kailangan nilang patayin ako, patayin nila ako. Dahil everyday depressing na nakikita natin dito sa Pilipinas. Puro addict, puro magnanakaw. Yung ating 6.3 million na nagawa nila. Ang last na respectable ngayon na department nasa Supreme Court. The legislative department is already weaponized against the Filipino people. Ang executive department are all cowards and lahat magnanakaw. Marami dyan siguro nananahimik lang. Pero pag natahimik ang mga vloggers, ang mga individual na tulad ko, walang pag-asa ang Pilipinas. Hindi natin to laban. Laban ito ng mga anak natin at mga apo natin. Hindi tayo atras. Pwede nilang patayin yung 40 na pero hindi tayo mapapatahimik. Darating ang panahon na pupunta kami sa Congress at hindi lang 40. Yung mga followers ng 40 na vloggers, pupunta kami dyan. Darating tayo dyan. Galit ang mga taong Pilipino sa mga kaipukrituan, mga magnanakaw na iswar. Huwag natin iboto lahat ng sumusuporta sa administration na to. Huwag natin iboto. Yun ang kinatakutan nila, kaya dapat tatahimikin nila tayo. Yun ang mensahe ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Bisaya. I promise you. Thank you. Mabuhay ang mga Bisaya. Dami nila oh. Sa harap sila ng Korte Suprema eh. Oo, tama. Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman, is he representing the Si Abante talaga ang mention nila dito lagi. We are watching Benny Abante. We've seen him perform sa Quadro, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for a certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga pinatuto. So, diba? Ano sabihin ko sa'yo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niya dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights.